Una sa lahat, lumang barkong made in China pinalubog na kanina sa balikatan exercise ng Pilipinas at Amerika. Git ng Philippine Navy, hindi ito dapat bigyan ng ibang kahulugan ng China. Ang iba pang detalye ng balitang yan, abangan maya-maya lamang. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight, parating na pasukan, target tapusin ng DepEd sa March 31, 2025 para bumalik na sa dati ang school calendar. Partido Federal ni Pangulong Bongbong Marcos at lakas CMD ni Speaker Martin Romualdez nagsanib puwersa para sa bagong unity. Mga sangkot sa umunoy audio recording na sinasabi ng China tungkol sa anilay bagong kasunduan sa West Philippine Sea mananagot sa batas at pwedeng palayasin sa Pilipinas ayon kay Defense Secretary Gilbert Chodoro. Cebu City Mayor Michael Rama sinuspinde ng ombudsman. Sa pool sa video, eroplano sa Turkey sumubsob sa runway. At sa Showbiz Tonight, Queen of Tears star Kim Soo-hyun bibisita ulit sa bansa. Nagsanib puwersa ang partido ni Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez para sa pagbabalik ng unity team sa 2025 elections. Dumalo rin sa alyansa si dating Pangulong Gloria Arroyo. Ang tanong, kasali pa kaya sa bagong unity team si Vice President Sara Duterte? Nasa frontline na balitang yan, Maricel Halili. Bilang paghahanda sa 2025 midterm elections, muling binuhay ni Pangulong Bongbong Marcos ang unity team. Ito ang alyansang nagluklok sa kanila ni Vice President Sara Duterte sa pinakamataas na pwesto sa gobyerno. Lumagda ng alliance agreement ang political party ni PBBM na Partido Federal ng Pilipinas, pati ang partido ni dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo na lakas CMD. Bubuhin uli natin at formalize uli natin ang unity para naman pagka humaharap tayo sa ating mga kinabukasan, malalaman natin na tayo ay sabay-sabay na nagtutulungan. Magsasanib puwersa ang dalawang partido para bumuo ng 12-member senatorial slate para sa 2025 elections. Mas madali raw maisa sa katuparan ang mga legislative agenda ng administrasyon kung kaalyado niya ang mga mailuluklok na mga mambabatas. Nasa 100 ang miyembro ng lakas CMD sa Kongreso habang maraming lokal na opisyal ang bahagi ng PFP. Kung hindi tayo nagkakaisa, nauubos ang oras natin sa debate, sa nagkokontra-kontra sa isa't isa. Ngayon, na nagkakaintindihan tayo, maganda naman ang plano natin, maganda naman ang ating ginagawa. Wala naman tayong, siguro naman, nakikinig naman tayo sa taong bayan at yun ang pinakamahalaga. Approve naman kay Arroyo na tumatayong Chairman Emeritus ng lakas CMD ang pagsasanib puwersang ito. When, as the President said, this unity for the new Philippines, so that's a very good development. Kanina, nagmano pa si Romualdez kay Arroyo. Matatanda ang tila nagkalamat ang relasyon ng dalawa matapos ma-demote si Arroyo sa Kamara at matanggal bilang Deputy Speaker. Sinabi naman noon ni Arroyo na sinusuportahan niya pa rin ang liderato ni Romualdez. Si Arroyo ang naging tulay para sa unity team ni na PBBM at VP Sara noong 2022 presidential elections. Ang tanong ngayon, isasali na ba nila ulit sa alyansa ang partido ni VP Sara na hugpong ng pagbabago? It's still open for discussion and of course we will consult with Partido Federal. But have there been talks? Not yet from our part. Naging parte noon si VP Sara ng lakas CMD ni na Arroyo at Romualdez. Pero nagbitiw din siya bilang miyembro nito sa gitna ng issue ng pagka-demote ni Arroyo sa Kamara. Ayon kay Romualdez, bukas naman sila sa kahit anong pakikipag-alyansa, pati sa partido ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na PDP. Sa ngayon, kukumpletuhin muna nila ang magiging pambato ng alyansa sa pagkasenador para sa 2025 elections. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5.
Kakausapin daw ng Department of Justice si Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa ICC. Hihimay nila ang mga legal na hakbang sakaling ipaaresto ng ICC si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nasa frontline balitang yan, Gerard de la Peña. Ilalatag ng Department of Justice ang bawat legal option ni Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa mga isyung may kaugnayan sa International Criminal Court o ICC. Kabilang na riyan ang posibleng paglalabas ng ICC ng arrest warrant laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kabilayan ng dati ng binitawang salita ni Pangulong Marcos na hindi may kipagtulungan ang kanyang administrasyon sa ICC. It will be discussed in the briefer as well. The pros and cons of each of those options, and siguro ang masasabi ko lang is there is no clear direction with regards to any of these options, except that right now the stance is that we will not coordinate and cooperate with the ICC. Patuloy na pinagdedebatihan kung may jurisdiction ng ICC sa Pilipinas dahil nangyari ang mga patayan sa drug war ng nakarang administrasyon noong panahong ICC member pa ang ating bansa. 2018 nang kumalas ang Pilipinas sa ICC kung kailan gumugulong na ang investigasyon. Minsan nang nabanggit ni PBBM na pinag-aaralan ng posibilidad na bumalik ulit ang Pilipinas sa ICC. Ayon sa DOJ, kabilang yan sa mga pag-uusapan sa ikinakasang legal briefer sa Pangulo. The policy frameworks may evolve, but we would like to emphasize that the stance has not changed. Ayon sa isiniwalat kahapon ni dating Senador Antonio Trillanes, ang inaabangang ICC arrest warrant laban kay dating Pangulong Duterte ang dahilan kaya mayroon umanong gustong mapatalsik sa pwesto si Pangulong Marcos. Nagre-recruit na rin umano ng mga aktibong senior police officers. Giit naman ng DOJ sa mga nagbabalak ng destabilisasyon. If there is enough evidence to file cases against those who have violated our criminal laws, such as sedition, inciting to sedition, even rebellion, of course, we will have to pursue. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Target ng DepEd na gawing March 31 ang huling araw ng pasukan sa susunod na school year. Sinabi yan ng ahensya kasunod ng pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na gusto niyang ibalik sa June to March ang pasukan. Ayon sa DepEd, hindi kakayanin na ngayong taon ibalik ang dating school calendar, kaya sa susunod na school year na lang ito sisimulan. Dahil dyan, mula 180 days na mandato ng DepEd, magiging 165 na ang school days. Sumulat na ang DepEd sa Office of the President kaugnay ng kanilang rekomendasyon. Nakapaloob sa aming liham na pwede tayong mag-start pa rin ngayong taon ng July 29, but mag-e-end tayo ng March 31 in time for a June opening by 2025-2026 school year. At nire-ready na natin, pina-finalize lang natin yung details ng ating proposed calendar for this school year and the coming school year para maging normal na yung ating school year. Sa ibang balita, nang dahil sa nag-overheat na rice cooker, nasunog ang isang bahay sa Burgos, Isabela. Natupok ang bahay at nadamay pati ang mga nakaparadang tricycle at jeep. Nakaresponde naman agad ang mga bombero kaya't hindi nadamay ang mga kalapit na bahay. Tumagal na higit 1 oras bago naapula ang apoy. Base sa investigasyon, Lunes nang mag-outing ang magkakamag-anak na nakatira sa naturang bahay. Naiwanan nilang nakasaksak ang rice cooker. Wala namang nasugatan pero abot sa 200,000 piso ang halaga ng pinsala sa sunog. Sa gitna ng matinding init, posibleng may mamuong sama ng panahon sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Pag-asa, may binabantayan silang cloud cluster o kupol ng ulap sa silangan ng Mindanao sa labas ng PAR. Wala pa raw itong epekto sa bansa ngayon at hindi pa rin ito itinuturing na low pressure area. Pero posible pa rin daw na may mabuong LPA na posibleng pumasok sa PAR sa Lunes o Martes. Pero hindi pa rin daw niyan ibig sabihin na tag-ulan na. Katunayan, 25 lugar pa rin sa bansa ang posibleng makaranas ng delikadong heat index o damang init bukas. 45 degrees Celsius ang pinakamainit na posibleng maramdaman sa Dagupan City, Pangasinan, Virac, Catanduanes at sa Rojas City, Capiz. 3 lugar naman ang posibleng makaranas ng 44 degrees Celsius na heat index. 43 degrees Celsius naman sa 5 lugar kabilang ang Lawag City at Batac sa Ilocos Norte. Gayon din sa Bacnotan sa La Union. Habang 14 na lugar ang posibleng makapagtala ng 42 degrees Celsius na damang init.
Pinulbos, pinaulanan ng missile hanggang sa lumubog ang lumang barko na ginamit sa maritime exercises ng Pilipinas at Amerika sa West Philippine Sea. Hayaan na raw sa ilalim ng dagat ang naturang barko na made in China. Nasa frontline na balitang yan si Brian Castillo. Pasado alas 8 ng umaga kanina nang bitawan ng tugboat ang hila-hila nitong BRP Lake Caliraya sa dagat na may layong 8.5 nautical miles mula sa baybayin ng Lawag, Ilocos Norte. Hudyat ito ng pagsisimula ng maritime strike exercise ng Pilipinas at Amerika. Magsisilbing target ng pagsasanay ang naturang lumang barko na made in China. Sa drone footage na ito, kita ang unang bugso ng pag-atake na pinakawalan ng BRP Lawrence Narag. Spike missiles ang ginamit ng fast attack interdiction craft na ito ng Philippine Navy. Halos matakpan ng makapal na usok ang target ship. Nasa pool na pala ng Sea Star surface-to-surface anti-ship missile ang likurang bahagi ng barko. Ang tumira niyan, ang modernong guided missile frigate na BRP Jose Rizal. The maritime strike composed of air, naval assets, and ground artillery with the mission of trying to prevent an aggressor from landing on the Philippine soil. Matapos ang opensiba ng Navy vessels, umatake naman ang Philippine at US Air Force. Gamit ang air-to-ground missiles, tinamaan ng FA-50 attack aircraft ng Pilipinas, ang mas malaking bahagi ng kunwaring enemy vessel. Dito na nagsimulan lumubog ang likuran ng BRP Lake Caliraya. Sinundan ito ng mas malakas na guided bombs mula sa F-16 fighter jets ng Amerika na nagpayanig sa barko. Pinaulanan pa ito ng 105mm cannons ng US Air Force na sinundan ng missiles na kung tawagin ay Hellfire. Sa puntong ito, kita mula sa deck ng BRP Caliraya ang pinsalang iniwan ng sunod-sunod na mga pag-atake. Malayo at hindi kita mula dito sa aming kinaroroonan ang target ship na BRP Lake Caliraya. Pero nakaposisyon dito sa beach ang ilang artillery weapon ng Pilipinas at Amerika. Katuwang nila sa pag-atake ang air at naval assets na naroon naman sa West Philippine Sea. Sa lupa naman nakahilera sa La Paz Sand Dunes at nakaharap sa dagat ang ilang Atmos 155mm howitzers ng Philippine Army. Binomba nila ng mga kanyon ang BRP Lake Caliraya at matapos ang 2 oras na sunod-sunod na pag-atake, dito na unti-unting lumubog ang barko. I think you got to assess it as extremely lethal, both from an aerial perspective and from a ground perspective. The ability of both the U.S. And the Filipino, Army and Air Force to work together to achieve this is extremely lethal. Matatanda ang inalmahan ng China ang pagpapalubog sa BRP Caliraya. Pero una nang sinabi ng Philippine Navy na hindi sadya na ang barkong made in China ang ginamit sa maritime exercise. Nagkataon lang daw ito, lalo't luma na ang barko. Hindi raw dapat ito bigyan ng ibang kahulugan. Ayon sa AFP, pababayaan na sa ilalim ng dagat ang barko. Aprobado raw ng DENR ang lokasyon kung saan ito pinalubog. Their requirement is for the ship to sink below 1,000 feet. It's beyond any diver can dive. So it's safe. But it will serve as a shelter for fishes. Safe from humans and good for fishes. Nagbabalita mula sa frontline. Brian Castillo, News 5. Susunod, Senator Risa Ontiveros hinamon ng China na ilabas ang audio recording ng umunoy bagong kasunduan nito sa Pilipinas. At Alden Richards, may update sa real score nila ni Catherine Bernardo. Magbabalik pa ang Frontline tonight. Ipinagtanggol ni Congressman Sandro Marcos ang kanyang ina mula sa mga banat ng mga Duterte. Sinagot din niya ang batikos ni Davao City Mayor Baste Duterte na gusto raw monopolyohin ng mga Marcos ang politika sa bansa. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Nagsalita na rin si Presidential Son at House Senior Deputy Majority Leader Sandro Marcos kaugnay ng mga patutsada ng pamilya Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos. Sanay na raw silang mag-ama sa siraan sa politika. Kagabi lang nang banatan ulit ni Davao City Mayor Baste Duterte ang Administrasyong Marcos sa isang prayer rally sa Dumaguete. Ayon kay Baste, gustong monopolyohin ng mga Marcos ang politika sa bansa. Sagot dyan ng nakababatang Marcos. Regardless of what Mayor Baste says, I still have the utmost respect for him. I still consider him a friend. If he wants to talk to me about it, he's more than welcome to anytime. He has my number. Ipinagtanggol din ng kongresista ang birada kagabi ng mga Duterte sa kanyang inang si First Lady Liza Araneta Marcos. My mother is not quite as used to it as we are, as the both of us.
So, her reaction from that interview, I think that you've all seen, is, I guess, one of a wife who is being protective of her husband. Kung si Presidential Sister Senator Amy Marcos naman ang tatanungin kaugnay sa umano'y planong pagpapatalsik ng mga Duterte sa kanyang kapatid na si Pangulong Marcos, na nababaduyan na ako sa mga chismis pa ganyan. Naman tugtugin na, no? Nakakasuyan. Unless may tunay na katubayan, huwag tayo masyadong praning. Sa pinakahuling panayam naman kay dating Senador Antonio Trillanes, halatang inaapura raw ni Senator Bato de la Rosa ang paghahain ng resolusyon sa Senado sa pagdinig sa umano'y pagkakasangkot ni Pangulong Marcos sa illegal na droga noong 2012. Walang kakwenta-kwenta, sa totoo lang, ano? At talagang, kaya kalat-kalat yung hearing na yon. And the other senators agreed na it did not warrant an investigation by the Senate. Kaya whether he denies it or not, it is obviously a part of a destabilization plot. Ayon pa kay Trillanes, sa Hunyo o Hulyo raw posibleng ilabas ng International Criminal Court o ICC ang arrest warrant laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Hinabo ni Senadora Risa Ontiveros ang Chinese Embassy na ilabas ang umunoy audio recording nila tungkol sa bagong kasunduan daw ng Pilipinas at China tungkol sa West Philippine Sea. Ayon naman sa Defense Department, may dapat managot sa batas kung mapapatunayang totoo ang audio recording. Nasa frontline na balitang yan, JC Cosico. Pwedeng makasuhan ang mga opisyal na sangkot sa umano'y audio recording ng China at Pilipinas tungkol sa bagong kasunduan ng dalawang bansa sa West Philippine Sea. Yan ang sinabi ni Defense Secretary Gibo Teodoro kung mapapatunayang totoo nga ito. Labag daw ito sa international relations at anti-wiretapping law ng Pilipinas. Sila'y umoperate na pailalim kung totoo ito. Kung ito talaga ay nangyari, dapat alamin kung sino ang responsable dito at alisin sa Republika ng Pilipinas. Sabi pa ni Teodoro, tanging si Pangulong Bongbong Marcos lang ang pwedeng pumasok sa gantong uri ng kasunduan. Walang binigay na pahintulot ang presidente o sino mang opisyal ng kabinete hinggil dito. Kaya mali ang pagtatahol ng mga opisyal di umano ng Chinese Embassy dito. Sana maliwanagan ang ating mga tao. Nitong nakaraang Sabado, ibinunyag ng Chinese Embassy na meron anilang new model agreement silang pinag-usapan ng AFP Western Command para humupa ang tensyon sa Ayungin Shoal. Na-record daw nila ang detalye ng pag-uusap na yan. Pero giit ni Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea Commodore Roy Vincent Trinidad, dead story o hindi na raw ito dapat pag-usapan. We will not dignify reports like that. Again, it's a zombie story. Let's bring it back to where it rightfully belongs, to the grave. Gaya ng Navy, una na itong pinabulaanan ng Department of National Defense at Department of Foreign Affairs. Paninira lang daw ito ng China. Sa ilalim ng Vienna Convention on Public Relations, may immunity ang mga diplomat o opisyal ng mga foreign embassy laban sa anumang kasong sibil at kriminal. Pero ayon kay retired Associate Justice Antonio Carpio, pwede silang palayasin sa bansa kung may ginawang krimen. If they release that audio, that's a violation of our criminal law. Unless the other party agreed to be taped, we can expel him for violating our laws. Para naman kay Senator Risa Ontiveros, mabigat ang panibagong akusasyon na ito ng China. Kung totoo ito, dapat daw ilabas ng China ang nasabing audio recording. Kung may kiniklaim silang ganoon, patunayan nila, and then of course that would become material sa inaabangan ko pang investigasyon ng resolution ko on the gentleman's agreement or agreements kung mas marami man yun na kiniklaim ng China. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5.
Kaugnay niya, naninindigan ng China na totoong may bago silang kasunduan at ang atinumanong gobyerno tungkol sa West Philippine Sea. Sa pahayag nila ngayong gabi, sinabi ng China na suportado ng matibay na ebidensya ang naturang kasunduan. Pero pilit daw itong itinatanggi ng ating pamahalaan. Kaya lalo lang daw nalalagay sa panganib ang kapayapaan sa South China Sea. Hinikayat din ng China ang Pilipinas na itigil ang pambubuyo at daanin sa dialogo ang hindi pagkakaunawaan. Pinipilit ng China na meron daw talagang bagong kasunduan sila sa gobyerno ng Pilipinas para sa resupply mission sa BRP Sierra Madre. At bilang patunay, sinabi ng Chinese official sa Bloomberg News Service na meron pa silang audio recording nito. Ang laman daw ng audio recording, isang tawag ni AFP Western Command Chief Vice Admiral Alberto Carlos sa mga opisyal ng China noong January 3, 2024. Ayon daw sa transcript na binigay ng China sa Bloomberg News, ito raw ang napagkasunduan. Magbibigay daw ng 2 days notice sa China ang Pilipinas bagong anumang resupply mission sa BRP Sierra Madre. Food, water, and humanitarian supplies lamang daw ang laman ng mga resupply missions. At higit sa lahat, ayon sa China, meron daw approval ito ni National Security Advisor Eduardo Año, Defense Secretary Gilbert Chodoro at AFP Chief of Staff Romeo Bronner. Nakakagulat nga kung meron ngang gantong napag-usapan sa telepono. Pero may sabit din ang ginigiit ng China. Unang-una, maaring nilabag nito ang anti-wiretapping law ng Pilipinas. Ang anti-wiretapping law o RA 4200 pinasap noon pa pong June 1965. Ang akala po ng karamihan, ang pinagbabawal lamang nito ay ang pakikinig sa mga usapan ng ibang tao. Hindi po. Ito ang totoong definisyon ng wiretapping ayon sa batas. Ang pag-intercept o pag-record ng anumang usapan na walang malinaw na pahintulot ng lahat ng kasama sa usapan. Sa madaling salita, kung i-record mo ang usapan nating dalawa nang walang pahintulot mula sa akin, yan po ay wiretapping na. Ito pa, pinaparusahan din ng batas ang possession o paghawak ng anumang wiretap recordings at pati na rin ang distribution nito. Ito po ang tatlong elemento ng wiretapping: intent o pagsasadya, consent o pahintulot, at ang mismong pag-record. Ang paglabag ng batas, pinaparusahan po ng 6 months to 6 years imprisonment. Yun lang, kung may wiretapping nga na nangyari, malamang may diplomatic immunity ang gumawa nito kaya't hindi rin mapaparusahan sa ating mga batas. Ang pinakaparusa lamang sa mga may immunity ay expulsion ng host country o pagpapatalsik. Problemado rin ang isa pang bagay, may problema pa po sa isa pang bagay, ang pag-uusap ng China kay Vice Admiral Alberto Carlos ng Western Command. Sa sistema po kasi natin, ang mga sundalo, kahit pa sila'y general or admiral, ay hindi po pinapayagang makipag-negotiate, lalong-lalo na sa ibang bansa. Ang AFP ay maaring magpatupad lamang ng patakaran at ng batas at hindi gumagawa ng sarili nilang diskarte. Yan po ay jurisdiksyon ng Presidente, ng kanyang kinatawan o ng Department of Foreign Affairs. Kung sakaling totoo itong pahayag ng China, labag na po ito sa protocols ng AFP at ng Department of National Defense. Susunod, Cebu City Mayor Michael Rama, 6 na buwang sinuspinde ng ombudsman dahil sa hindi tamang pagpapasahod. Sa pool sa video, eroplano sa Turkey sumubsob sa runway dahil sa pumalyang landing gear. At cast ng Can't Buy Me Love, priceless ang ngiti sa kanilang groupie para sa finale ng hit series. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Pinagdududahan ni Senator Risa Hontiveros ang pagkatao ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na may koneksyon umano sa ni-raid na Pogo Hub. Wala raw hospital at school records ang alkalde kaya posible raw na asset ng China ang naturang alkalde. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Kumbinsido si Senator Risa Hontiveros na nagsisinungaling si Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa pagdinig kahapon kaugnay sa ni-raid na Pogo Hub na Zun Yuan Technology Incorporated sa kanilang bayan noong Marso. She lied. There were several questions where she lied.
yung pinaka-stark and shocking example ay yung dininay niya na may connection siya sa Hongsheng. Nandun na nga sa mga dokumento ng municipal government na siya ngayon ang pinuno. Kung nagsinungaling siya sa isang napaka-obvious na bagay, wow! Dagdag pa ni Hontiveros, kaduda-duda ang pagkatao ng alkalde. Wala raw kasi itong hospital record at dokumento tungkol sa kanyang edukasyon. 17 years old na rin daw si Mayor Guo nang iparehistro ang kanyang birth certificate. Dito raw nakalagay na Pilipino ang tatay ng alkalde, pero napag-alamang Chinese ang idineklarang nationality ng ama sa kanilang negosyo. Kung mapatunayan pa yung mga iniimbestiga ngayon ng iba't ibang intel agencies ng ating gobyerno, yung anggulong may surveillance at mayroong hacking activities dyan sa Pogo Hub sa Bamban, maitatanong, yan ba ay isang matagal nang ipinlano at inilatag na plano gamit ang di umanong kunwaring Filipino identity ni Mayor Alice para magkaroon ng isang foothold pati sa ating political at lumalabas national security sector. Sa pagdinig kahapon, isiniwalat ni Hontiveros na nagagamit sa surveillance at hacking ng government websites ang ni-raid na Pogo Hub. Pangamba ng senadora, unti-unting nagpaplanta ng mga tao ang China para makapasok sa negosyo at politika ng Pilipinas. Hindi raw kilala sa Bamban si Mayor Guo at bigla na lang lumutang noong 2022 elections. Si Mayor Alice ba at ang mga tulad niyang may mga mahiwagang nakaraan ay mga asset na pinapasok ng China sa ating gobyerno. Ipinaliwanag ni Mayor Guo sa mga senador na half Chinese at half Filipino ang kanyang ama. Aalamin daw niya kung bakit delayed ang pagpaparehistro ng kanyang birth certificate. Itinanggi rin ng alkalde na protektor siya ng Pogo. Hindi po ako konektado, hindi po ako operator, hindi po ako protector o cutler po ng Pogo. Wala po akong kinalaman sa kanilang operation at sa kahit anong gawain sa loob at labas po ng Pogo. Una na ring sinabi ni Mayor Guo na naibenta na niya ang kanyang shares sa Baofu Land Development Incorporated na may-ari ng lupa ng Pogo Hub. Hiningi ng komite ang Statements of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN at Statements of Contributions and Expenditures ng alkalde. Nag-imbita na rin sa susunod na hearing ng ilang residente sa Bamban para mapatunayan ang pagkatao ng kanilang mayor. Kasunod nito, nanawagan si Hontiveros na dapat nang umaksyon ang liderato ng Senado at Executive Department para tuluyang iban ang Pogo. Matagal na raw inirekomenda ng ilang senador ang Pogo ban na nagiging pugad umano ng mga krimen. I'm just waiting na maaksyonan na namin yon in plenary. Kung kailangan pang magpasa ng batas para lang kontrahin talaga with the force of law yung naging polisiya, in effect, ni Duterte noon na buksan talaga ang bansa natin sa Pogos. We should do that now. Ano pang iniintay natin? Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. 6 na buwang suspendido si Cebu City Mayor Michael Rama at iba pang kawani ng lokal na pamahalaan. Inireklamo sila ng mga empleyado ng LGU dahil sa umuloy hindi pagpapasahod. Nasa Frontline na balitang yan, John Arawa. Naging emosyonal ang 3 empleyadong ito ng Cebu City Hall. Yan ay matapos katigan ng ombudsman ang kanilang reklamo laban kay Mayor Michael Rama at 7 pang opisyal ng lungsod. Kabilang sila sa 4 na empleyado ng LGU na nagsampa ng reklamo kay Rama. Ang desisyon ng ombudsman, 6 na buwang suspendido ang alkalde. Para yan sa mga reklamong grave misconduct and becoming of a public officer, conduct prejudicial to the best interests of the service, grave abuse of authority, at violation of Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Matagal nang naninilbihan sa City Assessor's Office ang mga nagrireklamo. May 2023 nang bigla raw silang ilipat sa ibang departamento nang walang paliwanag. Ilang beses silang nakiusap sa mga opisyal ng City Hall na tila nagbingi-bingihan umano. Humingi sila ng tulong sa Civil Service Commission at nakakuha ng resolution na maibalik sila sa dating posisyon.
Sa kabila nito, hindi pa rin sila kinilala ng Head of Assessor's Office at hindi pinasahod sa loob ng 10 buwan. Nagpasa ng ordinansa ang Konseho ng Lungsod para masweldohan sila, ngunit 4 na buwang sahod lang ang kanilang natanggap. Dito na nila napagdesisyonan na magsampa ng reklamo sa Ombudsman nitong Pebrero. Mahirap eh. Walang sweldo for how many months? Mahirap yan. If they're going to reassign employees, no, kailangan may valid reason yun sila. Unfair man na, diretso lang yung reassign, walang rason, walang plan. So, yun. Tapos sana makinig sila sa mga empleyado. Ikinatuwa ng mga empleyado ng City Hall na pumabor sa kanila ang desisyon ng Ombudsman. Nakakasurpresa, pero at the same time nakakakaba kasi hindi namin alam kung anong mangyari mamaya o bukas kasi malaking tao to sila, si Mayor, ang City Admin. So kaming mga ordinaryong empleyado lang po. So may takot din. Pero masaya kami kasi may justice. Happy lang talaga. And then, kasi ang hirap na dinanas namin 10 months bitaw. Hindi talaga especially nung nandun pa kami sa opisina na yung mga tao para bang kinukundi na ka. May marami sinasabi na hindi mo kaya sa sarili mo ba. Dahil sa suspension, 6 na buwang hindi makakatanggap ng sahod si Mayor Rama at ang iba pang inireklamo. Ayon naman sa alkalde, wala raw siyang ideya sa kinakaharap na reklamo. I do not know they're talking about how can I be into a preventive suspension that I have not received a copy of any complaint. How can I have a legal remedy? I don't even have a copy of the complaint. Nasa Maynila ngayon si Mayor Rama at hindi na nagbigay ng iba pang detalye sa ipinataw sa kanyang suspensyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Jana Rua, News 5. Sumadsad sa runway ang isang cargo plane sa Turkey. Ang dahilan, pumalyang landing gear ng eroplano. Yan at iba pa sa Frontline News Abroad. Sa kuhang ito ng CCTV sa Istanbul Airport sa Turkey, makikita ang paglapag ng cargo plane na ito sa runway. Mapapansing hindi nakababa ang landing gear o mga gulong sa unahan ng eroplano. Ilang saglit pa, sumadsad ang unahang bahagi ng eroplano sa runway. Bahagyang nag-apoy at umusok ang ilalim na bahagi ng sumubsob na eroplano. Agad namang rumisponde ang mga bumbero. Bumaba ang 2 piloto mula sa cockpit ng cargo plane. Ayon sa mga otoridad, galing sa France ang naturang eroplano. Bago lumapag, inabisuhan ng mga piloto ang traffic control na pumalya ang kanilang landing gear. Wala namang nasaktan sa insidente. Pansamantalang ipinasara ang runway kung saan sumadsad ang eroplano, habang normal ang operasyon sa iba pang runway ng Istanbul Airport. Ganito naman ang eksena sa airport na ito sa Brazil. Nagmistulang dagat ang paliparan dahil sa matinding baha. Ang eroplano ngang ito lubog na sa baha bunsod ng malakas na pag-ulan. Pati ang mga sasakyan sa parking lot, binaha rin. Sa ibang bahagi naman ng Brazil, nagpapatuloy ang pagsagip sa mga nasalanta ng baha. Gaya na lang ng lolang ito na inangat ng rescuer para maisakay sa helicopter. Kinabitan din siya ng pulse oximeter at oxygen mask. Umabot na sa 90 ang patay sa pananalasa ng baha sa Brazil. 130 naman ang nawawala. Dahil sa tindi ng pinsalang iniwan ng baha, nanawagan ng Pangulo ng Brazil sa kanilang kongreso na isailalim ang mga apektadong lugar sa state of public emergency. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Showbiz Tonight na tayo. May update si Alden Richards kung ano na nga ba ang status nila ni Catherine Bernardo. Habang ang seryeng Can't Buy Me Love may pa-priceless group pictorial na para sa kanilang finale. Panoorin natin yan sa report ni MJ Marfori. Oh, groovy muna bago maghiwa-hiwalay!
priceless ang ngiti sa picture na ito ng cast ng Can't Buy Me Love para sa kanilang finale. Kwento ni Donnie Pangilinan na gumanap bilang si Bingo. Pressure is real na makatrabaho si Bel Mariano as Caroline. Pero in fairness, natural na natural ang aktingan ng Don Bell. Gaya ng pag-propose ni Bingo kay Caroline. Caroline Cho, will you marry me? OMG! Naiyak na lang sa tuwa at kilig si Caroline. All I want is to marry you, Marco. So yes. Yes, I do. Pero may happy ending kaya ang Bingling. Ngayong may taong bumubuntot sa kanila. Yan ang dapat abangan sa last 2 nights ng Can't Buy Me Love. Dito lang sa TV5. Nagsalita na ulit si Alden Richards sa real score sa kanila ni Catherine Bernardo. Sa panayam sa kanya ng Preview Magazine, sinabi ni Alden na gusto niyang manatiling personal kung ano man ang namamagitan sa kanila ngayon ni Kath. Bago yan, una nang nagkomento si Alden tungkol sa status nila ni Kath. Say lang ni Alden, what you see is what you get. Matatanda ang naintriga ang Kath din nang magsama sila sa birthday at pa-housewarming ni Kath. Doing good naman ngayon ang mag-ex na High Street star Elijah Canlas at legit Dabarkads Miles Ocampo. Sa isang panayam, inamin ni Elijah na happy-happy lang sila sa kanilang present setup. Chika pa ni Elijah, no pressure muna kung ano man ang namamagitan sa kanilang dalawa ni Miles. Maraming fans ang naghihinalang nagkabalikan na sila nang maispatan si Elijah sa birthday ni Miles recently. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Abangan, 19 anyos na lalaki sa Iraq gumawa ng handmade na kotse. At Queen of Tears star na si Kim Soo-hyun bibisita ulit sa bansa sa Hunyo. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mark your calendar, Queen of Tears fans. Pupunta rito sa susunod na buwan ang bidang si Kim Soo-hyun. Yan at iba pang chika sa report ni MJ Marfori. Tapos na ang balde-balding iyakan sa hit K-drama na Queen of Tears. Ito pang isang nakakakilig. Ganito pala ang feels ng croquet game kasama ang stars ng Bridgerton Season 3 na sina Nicola Coughlan at Luke Newton. Siyempre, dapat natin itong karirin hanggang sa outfit. Mabuhay? Mabuhay! Okay, so this croquet is nakakasosyal. It's the first time I felt like, you know, this Lady of the Manor. Yeah, oh my gosh. Pero sa true lang, ang hirap pala nito. So we get to... Okay, so what's the technique? Can we not use that? Edit that out. Okay. At dahil nandito na rin tayo, nakatsikahan natin si Nicola tungkol sa viral video niya kung saan huling-huli ng keen-eyed netizens ang kanyang cellphone na may litrato nila ni Luke. It's actually a really sweet story. So we did our junket in London last week and Luke's groomer had a Polaroid and she was like, let me get a pic of you guys. So she like gave it to me and I had no pockets and I was like, I'll stick it in the back of my phone. So it's been in there since last week. Ayun naman pala, sweetness level up. Abangan sila sa Season 3 ng Bridgerton. Mapapanood ang Part 1 sa May 16 at sa June 30 naman ang Part 2 sa Netflix. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. At yan ang latest and hottest sa showbiz tonight. Ako si Jan Nalipon. Happy Wednesday mga kapatid. At para naman sa ating pabaong pampagood night, nakakabilib ang kotse ng isang binatilyo sa Iraq. Handmade ito at siya mismo ang gumawa. Pinagsama-sama ni Sulaiman ang ilang scrap metal at wood panels. Lumang makina ng motorsiklo ang ginamit niya para umandar ang kotse. Hangong disenyo sa paborito niyang video game. Ginamit nito ni Sulaiman sa pagde-deliver ng mga pagkain sa kanilang maliliit na family restaurant.
that's keeping with the traditions of Iraq. Kasi ang daming inventions ng Iraq. I mean, the old Mesopotamia. The first recorded writings were from clay tablets from the Euphrates River using reed. So may historical aspect pala to it. They were found in the old city of Uruk, which is the origin of the name Iraq. Hindi malayong mangyari na si Sir gumawa rin ng gano'n. Ganon? Tingin mo? Ano Kaya mo ba? Tingin ko hindi. Level ng kotse? Pero tingin ko mas maganda pag-usapan yung love life niya, no? Sorry. Hindi muna. Hindi, parang na-affect ako dun sa ano eh. Which one? Ang dami pong in love ngayon eh. Alin ba? Gusto mo bang mag-comment ba ngayon o ano? Ano ba? Gusto sila masaya. Ay, masaya ka ba? Ako na lang ba magbabasa ng... Ako na lang ba mag-ex? Balikan natin yung bukas ha. Abangan nila yung 45 minuto pag-imayos palagang headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbabalita. Sa ngalan ni Mayan Los Baños, ako po si Nikki de Guzman. Ako naman po si Ed Lingao. Magandang gabi.